Matagal ka bang nag-join dito sa programang Annalisa? Siguro mga 8 months. And then after that, I was called back to do another few series. Anong naging role mo rito? Ako ang mother ni Glenn, I see. who was very much in favor sa love affair nila ni Annalisa, although my husband was against it. Lagi kami nag-aaway mag-asawa because sa storya, he doesn't like the family of Annalisa, but I did. I see. So we always had misunderstandings. Oh. Anong masasabi mo ngayong nawala na si Julie Vega dito sa ating programa? Well, ang totoo niyan, napakalungkot. Oo, totoo. Bilang isang ina, I'm very affected by all this. And there is no way that I have to show it because that's how I feel. Nakasama ko siya sa few movies, Legal, and a few moments naming dalawa. We used to have a few conversations like pag nagbi-break kami, he used to tell me how much he wanted to go to Disneyland. I think yun ang iniiyak ko ngayon because she didn't have the chance to go there. And one more thing, yung bang ang naalala ko sa kanya talaga the first time when I binuksan kong TV one afternoon at nakita ko siya. She had an extreme close-up and I could see those tears rolling down her cheeks ba na kasi lalaki ng perlas. And I said, sino kaya itong batang ito? You know, she was so good. And from that day on, naging fan na ako ng Annalisa. That's why when I was called to do an episode, I gladly accepted it. Nainis pa nga ako kung minsan I used to call Robert kasi he's my compadre. I used to tell him, pare naman, ba't naman ganyan? Masyado namang inapi yung bata sa episode. Robert, you know? Yeah. And I used to get so, yung bang, parang nararamdaman ko yung nararamdaman niya sa mga eksena. And then I used to remember pag pumapasok siya sa studio, yung bang, she says kagad, good evening, tita. You know, daw hawak-hawak yung dalawang unan niya. Tapos, minsan pag napapalingon ako, nakikita ko siya naglalambing sa papa niya, nakaupo sa lap niya, you know. Daddy, papa, you know, I'm hungry or I'm sleepy, you know. And I used to say, wow, kawawa naman tong bata na ganyan. I wish I would be sent home early. Pero, mga pusong artista, wala tayong magagawa. We all started in an early stage din, pero mas bata pa sila. And to see them na isang tingin lang sa script, you know, alam na nila mga lines nila. Di pa nakakatuwa. So when I found out that pumanaw si Julie, I don't know, I just stood there. Talagang I was so shocked, you know. And nakikiramay ako talaga sa kanyang parents because I know how much they love her brothers. At kanina pa pinagmamasdan ko lahat ng mga mukha ng ating mga kasamahan dito sa studio that para bang nafe-feel mo yung bang labis na kalungkutan, ano ha. And she's really a great actress. Talagang magaling yung bata. I wish I knew her more. You know, and wherever she is right now, sa palagay ko nandito lang siya sa ating paligid nanonood. My God, have mercy on her soul. She rest in peace. We love you, Iha. Siguro maiko-contribute natin ang mga kasamahan niya ang ipagdasal siya. Oh yeah, we pray for her. And never forget her. Alam ko yung mga laksang mga tagahanga niya na nakipaglibing sa kanya up to this day. Couldn't believe that she's gone. That's true. Yeah, so wherever she is, I hope she's happy. Yes. And that's all. Yeah. Thank you very much, Miss Gloria Romero. At ngayon man, mga kaibigan, isa pa rin sa mga nakasama ni Julie sa mga tapings at maging sa labas man na wala na rito sa studio sa mga lakaran, pasyalan, si Miss Elsa Agana. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako at
kahit papano nakasama ko rin si Julie. Nung una, tingin ko rin sa kanya, kala ko suplada siya. Dahil hindi ko pa alam talaga kung anong ugali niya. Kasi minsan, may time na bang bumabati siya, minsan may time na hindi ka babatiin. Pero habang tumatagal, nagtagal din ako dito sa Annalisa, umabot din ako ng mahigit 1 taon, nakilala ko rin ang ugali niya. Talagang malambing siya, magaling na artista. Kung makikilala mo talaga siya, napakabait na bata. Noong unang pasok mo rito sa Annalisa, noong unang dumating ka, hindi mo pa siya masyadong kakilala. Noong ba'y nakakita ka sa kanya ng masasabi natin konting ere o kasupladahan? Hindi naman, Tito Ogot. Nung una, yung first taping ko dito, yung first day yata na naka-eksena ko na yata siya, yung first taping ko, tumitingin siya sa akin. Tapos, nung mga nakailang tapings na ako, numingiti na siya, nagkakilala na kami. Ayun, nakilala ko nga siya, na hindi pala siya ganun. Kasi nga, ang dami nga nagsasabi na suplado daw siya. Pero hindi totoo yun, napakabait niya. Totoo yan. And Julie, wherever you are, we love you. Maraming salamat, Elsa. Mga kaibigan, ibabalik ko po naman kay Mahal para makausap niya. Kumusta ka na? Eto, mabuti naman. Alam kong lahat tayo malulungkot dahil sa pagpano ni Julie Vega. Anong masasabi mo, Mahal, tungkol dito? Ewan ko ba, magpahanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang naramdaman ko nung una kong malaman na nawala na siya. Nagko-conference kami ng Paradise ng Amasalde Films at birthday noon ni paring Robert Arevalo, binabati namin siya, nagkakantahan kami para sa kanyang kaarawan. Dumating si Maring Barbara Perez. Siyempre, bilang asawa, binati namin siya, nalika, kumustahan. Pagkatapos na sinabi niya bigla sa amin na meron daw siyang malungkot na balita para sa aming lahat. Akala ko nagbibiro lang siya. Tapos all of a sudden, sinabi na gano'n nangyari kay Julie. Lahat kami hindi makapaniwala. Ako, dahil nakasama ko si Julie, nagkatakbo ko dun sa may comfort room. Hindi siya naging close sa akin. Pero, parang, ewan ko, naramdaman kong kinilabutan ako sa makit ang aking mga laman. Magpahanggan niya sumasakit pa rin ang aking laman. At para bang naging close na siya sa aming pamilya na hindi naman siya talagang close. Hindi ko pa rin matanggap mapahanggan ngayon na nawala na nga siya. Para bang si Julie, isang mahalagang hiyas ng show business na biglang nawala sa atin, nalaglag sa malalim na dagat na maski anong pagkisikap mo kunin ang hiyas na yon, hindi mabalik sa'yo. What more sa kanya mga parents na siya lamang ang tanging babae na naging anak ng kanyang mga magulang bukod sa kanyang mga kapatid na lalaki. Siguro, lalong ang sakit-sakit ng kanilang pakiramdam na ang mahalagang hiyas na ito na wala sa kanilang buhay. Ang naiisip ko, Mahal, siguro, may vision ang batang yan na hindi natin alam. Kasi napakabata pa niya para mawala siya sa mundong ito. Hindi ko rin masagot. Maraming tanong sa aking isip, bakit kailangan mawala si Julie? Alam kong mahal na mahal siya ng kanyang mga parents at sa kanyang magang pagkawala, nakita ko kung gaano siya naging mahalaga sa puso ng masa. Naging superstar siya sa araw ng kanyang kamatayan hanggang sa etit siya sa kanyang huling hantungan. Hindi nga siya naging superstar habang ginagawa niya ang Annalisa, ang ibang pelikula. Pero superstar siya sa Annalisa, sa mga masa. Doon lang natin natuklasan na isa pala siyang napakahalagang hiyas. Kaya masakit pa rin para sa akin yon. Naalala ko nung kanyang nakaraang kaarawan, that was last year, hindi sana ako sasama doon kundi ang aking anak lamang. Hinatid ko sa kanilang bahay doon sa may Cubao. Tapos pilit siya ng pilit. Sige na naman, Tita Lucy, sumama ka na naman sa birthday ko. Dahil talaga may gagawin ako noon. Kapipilit niya, pati ng parents niya, o sige na nga, sasama na rin ako. At masasabi ko, napakasaya ng kanyang kaarawan na ginawa sa Puerto Azul. Hindi ko alam. Hindi rin namin alam na lahat na yung palang magiging huling kaarawan ni Julie Vega.
At sa'yo, Julie, maski nasaan ka ngayon, naghahandog kami lahat sa'yo ng walang katapusang panalangin na sana'y maging matahimik ang iyong kaluluwa, maging maligaya ka. May feeling ako na nababalik si Julie sa mundong ito. Ewan ko yun ang aking nararamdaman. Lagi kasi akong kinikilabutan tuwing nakikita ko ang kanyang retrato sa mga magazine, sa mga dyaryo, at tuwing naalaala ko siya, nandun pa rin ang pagdaramdam ko. At naway magkaroon siya ng katahimikan, ng kaligayahan, saan man siya naroroon, at sana'y matanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang maagang pagkawala sa mundong ito. Oo. Yun lang. Siyempre, maski sinong mga magulang daramdamin yan, no? Tayo na nga mga naging kasama niya ay nagdaramdam. What more, of course, ang kanyang mga parents. Pero nakikiramay kaming lahat. Ako ngayon, mga kaibigan, ang isa pa sa matagal na nakasama ni Julie sa mga tapings, lalong-lalo na sa mga eksena, sapagkat silang dalawa noon ang halos ay magkasama sa kwarto, si Rhea Reyes Avellana. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tito Agot, kung tatanong mo sa akin kung anong masasabi ko tungkol kay Julie. Mahirap kasi minsan eh. Yun nga yung kaninang tinatanong mo na maraming taong nagsasabi na suplado daw si Julie. Hindi talaga totoo yun dahil meron naman talaga akong tao na moody. Si Julie ho, may pagka-moody rin ho yan eh. Kailangan mahuli nyo lang talaga yung mood niya noon. Kasi minsan, mahirap din na baka mamaya ma-offend siya sa'yo. Kaya nung sa amin, dati, napag-usapan namin, ang dami-dami namin na-share na secrets. Hindi siya, ang naalala ko sa kanya, hindi siya nakakalimot ng mga special dates. Lagi siyang nagbabati sa'yo, una siyang babati sa'yo kung alam niyang meron kang special na occasion, ganon. Hindi ko rin makalimutan sa kanya yung unan niya, ganon. Lagi niyang karga-karga. Tapos, minsan nga, nabigyan ko nga siya ng unan dahil sabi ko sa kanya, yung unan mo parang used na dahil parang gamit na, maraming, tagal-tagal na yata niyan sa'yo eh. Tapos, ang ginawa ng mami ko, tsaka ako, napag-isipan namin, nabibigyan namin siya ng panibagong unan. Tapos, napaka-neat niya. Pati pag, kunwari, bagong dating siya sa studio, naka-makeup na yan, talagang ayos na ayos. Kaya talagang malaki ang pagkawala ni Julie, masakit. Dahil una sa lahat, nabigla kami lahat, no? Sa bahay namin, nabigla kami lahat. Nung isang araw nga lang, mami ko kasi ngayon, wala dito sa Pilipinas. Napatawag siya sa bahay namin, tinanong niya agad kung totoo ngang nawala na si Julie at pati siya, nabigla din siya. May nakapagbalita kay Mami Delia? Nasa stage siya ngayon? Yeah, she received the news from a few friends in the States. Nalaman lang niya nung mismong ililibing na si Julie. Kaya, napagsabihan naman siya eh. Kaya, nabigla rin siya talaga dahil hindi niya ini-expect eh. Wala talagang nakakaalam na may sakit si Julie. Dahil si Julie, hindi marunong magsabi na, uy, masama pakiramdam ko, gano'n. Hindi siya nagsasabi. Tapos ayaw niya yung kinakaawaan siya ng tao. Gusto niya, as much as possible, siya yung nagbibigay ng happiness, gano'n. Ayaw niya yung kinakaawaan siya ng tao na sabihin sa kanya na, Julie, may sakit ka ba? Gano'n. Hindi, malakas ako, gano'n. Kaya, wala talaga. It came as a shock to everyone that it was so fast that she got sick. Salita ng isang bagay para sa kanya. Para sa akin, si Julie isang typical teenager. Meron siyang moods, meron siyang crushes, meron siyang dislikes and likes. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya, ako lagi niyang binibiro. Yung pa ako. Kaya yun ang mami-miss ko kay Julie. Pagdating ngayon sa set, sabihin, naku, maganda sana si mami, kaya lang maliit ang paa. Kaya yan, ganyan. Yan ang palaging biro niya sa akin. Kaya yun isang bagay na mami-miss ko sa kanya. At yung isa pang napansin ko kay Julie, masyado siyang mapagbigay halaga
sa mga ibinibigay sa kanya, no matter how small. Kasi, may kinwento siya sa akin minsan na, birthday yata niyo ko, nakakuha siya ng magandang grade sa eskwela. Sabi niya, alam mo, mami, binigyan ako ni, yung isang brother niya, hindi ko matandaan. Yun daw, yung toy na, yung daga, yun kasi gusto niya yun. Tapos wala siyang tigil ng kakakwento. Alam daw kasi ng brother niya yun, na gusto niya, kaya binigay sa kanya. Pagkatapos, magkukwento siya sa akin tungkol sa pag-aaral niya, kung ano yung mga ginawa niya sa eskwela. Alam mo, mami, kanina, nag-discuss kami sa ganon. Alam mo, ako, ang subject ko, ganyan. Yung bang, alam mo ko, ano ko dyan yung mababa ang loob ko sa ganyan. Pag ang isang bata, napansin ko na masinop sa pag-aaral, talagang bilib na ako. Kaya sinabi ko pa sa kanya, Julie, baka hindi mo makaya, ha? You have to give up one. If it's your career mo, o kaya yung pag-aaral mo. Hindi, mami, kaya ko ito, sabi niya. Total, ina-adjust ko naman ang time ko. Kaya ako pinahanga ng batang yan. Kaya sinasabi ko nga siya, isang typical teenager. Pagka naman tungkol sa crush niya, sino kaya ang pwede ko maging kapartner sa debut ko, mami, kanya sa akin. Di kung sino yung crush mo, kumbidehin mo. Alam ko naman kung sino yung crush mo, Pwede ko bang kumbidehin yun? Oo, sabi ko gano'n. Baka refuse niya ako. Sabi ko, how can he refuse a pretty girl like you? Yung bang, gano'n ang mga talks namin. Kaya, I will surely miss her. Pero lahat tayo nalalaman natin na si Swan, actress na hindi na involved sa anumang chismis na naging girlfriend ni ganito, na naging girlfriend ni ganyan. Totoo yan. Napakalinis ng kanyang pangalan. Kung sinasabi nating sweet na sweet siya, ganun talagang ka-sweet pati pangalan niya. Para sa isang artista na bihirang mangyari, Totoo. So, nung bang mabalitaan ninyong namatay siya, paano mong tinanggap? Nagulat ka, siyempre, of course, lahat tayo. Naniwala ka ba kagad na talagang patay na siya? Hindi nga, ang pangyayari nga ganito Dumating ako sa bahay namin, sabi ng kabiyak ko, si Willie, sabi sa akin, Mami, meron ditong write-up si Julia. Ano yun? Sabi ko, alam kasi namin nagpapahinga. Ano yun? Tungkol sa pelikula? Sa ano? Hindi, tungkol sa record niya, yung ginawa niya. Binasa ko ngayon. Tapos sabi ko, siguro ni-record niya yan. Bago siya nagkasakit. LP, Pagkatapos ng pag-uusap namin yun, nag-ring ang telepono. Si Christy ang nasa telepono. Sabi sa akin, alam mo naman, Mami, patay na raw si Julie. Sabi ko, Christy, walang biro ang ganyan, Pwede ba? Baka magkatotoo yan, sabi ko pa sa kanya. Hindi, totoo. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako talaga nakapagsalita na hindi ko malaman kung ako sisigawan. Nagkatinginan na lang kami ng asawa ko dahil pinag-uusapan pa lang namin siya. Pagkatapos yun nga ang talagang... Si Mr. Augusto Victa. Nalalamig ka, mahal. Relax ka. Salamat, mahal. Salamat, Maring Esther. Ngayon po naman, mga kaibigan, ay isa pang magsasalaysay ng kanyang mga di malilimutang mga sandali sa piling ni Julie. Bagamat siya po ay hindi pa nagtatagal na napasama sa Annalisa, ay marami rin po siyang mga nakatutuwa at mga pangyayaring hindi niya malilimutan sapagkat sa tuwing sila ay makikita ni Julie sa loob ng studio ay palagi ko silang nakikitang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Siya po, mga kaibigan, si Binibining Tanya Montenegro. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Tito Agot. Good evening, Tanya. Si Julie, ang tawag ko sa kanya, darling. Ang magkakasama noon, si Jeanette, ako, si Julie. And marami kaming napag-usapan ni Julie. Alam ni Jeanette lahat yan dahil kapag nag-uusap kaming tatlo, mga kalokohan namin. Yung mga crush ni Julie, crush ko, crush ni Jeanette, yung mga ganon. Yung mga schoolworks. Kasi kami ni Julie kapag nag-uusap, nung may pasok pa, madalas namin pag-usapan tungkol sa algebra. Kasi hate subject ko yun, hate subject din ni Julie yun. Kaya yun ang madalas namin pag-usapan, yung algebra. And si Julie, mabait, hindi maarte.
napakasimple niya. Hindi mayabang. And Tito Ogot, yung sinasabi ng suplada, Yeah. imposible. Hindi suplada si Julie eh. Yung ibang tao lang siguro hindi nila nakikilala si Julie ng lubusan. Julie hindi suplada. Napakabait niya. And kaya nga nung nabanggit ni Ria kanina na siya una-unang babati siya pag may special occasion. Pag alam niyang special sa'yo o memorable yung araw na yan, salubong niya sa'yo pag nakita ka niya. O anong araw ngayon, ganyan-ganyan, tapos babatiin ka na niya. Kaya si Julie, isang taong hindi ko makakalimutan. And darling, kung nasan ka man, I love you, I'll miss you. Maraming salamat, Tanya. Mahal, sa iyo ulit. Thank you very much. At nasa piling ko ngayon ang... Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat. Parang hindi totoo, mahal, ano? Oo. Pero nandiyan na yan. Ang masasabi ko lamang tungkol kay Julie Vega, bilang kidnapper niya, ako pong kumidnap sa kanya doon sa mga unang episode po ng dulang ito. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na sa eksena, kinidnap naman. Pinatawad muna ako ng kanyang mga magulang na si Senior Lazaro at si Ma'am Isabel. Kinidnap uli siya nung nila Rocco Montalba naman, character actor ho, si Mr. Ding Del Valle. Tapos ako humanap sa kanya. Niligtas ko siya sa mga kumidnap ulit sa kanya. Ang hindi ko makakalimutan kay Julie Vega, yung mga eksena nga na nililigtas ko na siya sa mga kidnapper. Yung pagkarga-karga ko siya, tinatakbo ko siya, ganun. Cut na yung eksena namin ng direktor, ayaw pa niya magpababa sa akin, gusto niya nakakarga pa rin. Bata pa ho si Julie nun. At maraming ala-ala ho na naiwan sa amin si Julie Vega, lalo sa akin. Kasi nga, unang araw pa lang ho ng taping ng Annalisa, kasama na ako hanggang sa kasalukuyan. Katulad ho nung pagka nasa location kami, kung ako mahilig ako sa motorsiklo, naka 3-wheelers ako madalas. Sabihin niya, pag hindi pa kami kinukunan, Tito Guido, ikot muna tayo sa 3-wheelers mo. Iniikot ko naman ho si Julie Vega. At pag dito naman ho sa studio, dinadalaw kami ng ninong niya na si Rani Po Jr. Kikita ko yung mga kapilyahan niya, yung katuwaan niya sa pag-asikaso kay Rani Po. At marami pa ho. Ang hindi ko lang ho makalimutan na isang bagay pa sa kanya, nung isang buwan lang ho, nung last April 2, nasa Olonga po kami naman na mahal, ano. Meron kaming passion play sa Lord of Pardon. Tapos ang role ko doon, St. John the Baptist. Siya naman si Veronica, ang babaeng bulag. Yung eksena nila ni Jesus Christ, yung gumanap na Jesus Christ doon sa passion play namin. Para bang, kasi pinapanood namin nasa backstage kami yung eksena niya. Para bang yung Diyos na talaga kausap niya, ganon. Ngayon ko lang naisip to nang patay na siya, na para bang nung nakikiusap siya na parang papasalamat niya sa dakilang manunuwas. Para bang naramdaman namin, at saka yung ibang tamlay niya, yung ganon. Kasi bago kami nagsiyo doon sa Olonga po, nagparade muna kami sa buong plaza, no. Hindi siya sumakay doon sa karosa, doon sa 3-wheelers ko siya sumakay, nakaangkas siya sa akin, ganon. Kumakaway siya sa mga tao, nakakangiti siya, pero sa kabila ng parang naramdaman mo, parang, pero meron siyang dinaramdam ba sa katawan na hindi naman niya sinasabi sa amin, ganon. Marami, mahal, ano. Kaya nga nung mabalitaan ko na namatay na si Julie Vega, isa rin ako sa nabigla dahil hindi ko akalain na sa ganong edad, napakabata pa niya, mangyari sa kanya ang trahedya. Yan, ano. At ako, 10 ng aking pamilya, nakikiramay ho kami sa Dati Postigo, sa misis niya at sa kanilang lahat ho. At mahal ho namin si Julie Vega hanggang ngayon. Hindi ho namin siya makakalimutan sapagkat si Julie Vega ho, sa palagay ko, at palagay ng marami sa amin, isa siyang mabuting anak ng kanyang mga magulang.
minsan nga, wala naman sana magdamdam pagka minsan nakikita ko kasi puyat na si Julie Vega. Yung ibang mga kasama ba niya, gano'n. Yung iba lang, kita ko nagtutulugan naman sa isang tabi. Nagtatrabaho yung bata pero sila nagtutulugan naman. Dapat asikasuhin nila. Parang gano'n, no? Sorry kung may masaktan pero ako kasi bilang magulang nakikita ko yung halimbawa, akong nag-iintindi doon sa kanya. Tapos kita ko hirap na hirap, tapos sasabakan ko naman ng tulog sa isang tabi. Parang ano ba, parang unfair doon sa gano'n. Pwede ba kitang matanong na ito ba nung mamatay siya, hindi mo rin nalaman na may sakit siya? Hindi, pero ang nakita ko talaga nung bumagsak siya nung isang taping na may taping session kami noon, bumagsak siya. Ako pa nga ang bumuhat sa kanya pag dadala doon sa kama para ma-comfort siya, gano'n. Tapos noon, nung makita namin parang talagang kailangan dalhin na siya sa hospital, mahal, no? Binuhat ko na rin siya. Kasama ko itong bumuhat niya, sila Dixie Alves, yung technical director namin dito, si Clark Clemente Soriano. Marami kayo tinakuha na sa hospital nga. Tapos noon, ang ilang linggo pa, nakapag-taping na siya, pero biglang hindi na siya pumwede ng mga bandang alas 12 ng gabi. At kasalanan ko rin yung sorry Julia. Akala ko noon, gusto mo rin magpahinga lang, kaya iniwanan mo kami sa taping. Hindi ko alam na talaga palang totoo na meron kang dinaramdam. Kasi tulad nga ng sinabi ng mga kasama natin dito, hindi naman dumadaing si Julie. Malambing yan. Katulad kay Mr. Benedicto, naglalambing yan. Nung huling-huling taping namin, natatandaan ko, parang nagpabili pa yata siya ng fried chicken kay Sir, no? Tapos, hindi naman niya, sila ni Tanya Montenegro, gano'n. Yung batang, yung lumalabas na RS dito, yung bata, binigyan pa niya ng fried chicken. Tapos, sinahalik-halikan niya yung bata, gano'n. Yun na ba ang huling taping? Yun ang huling taping niya. Nung binanggit mo na bumagsak siya, saan siya bumagsak? Kasi nagbabasa siya ng script, nasa harap siya ng tukador. Tapos nakita ko na lang na bumabagsak siya patalikod sa simento. Diretso. Kaya nasa isa ng side yung father niya, Mr. Postigo, siguro nagpapahinga. Nagulat din siya, napalundag siya nung makita niya nakabagsak ang anak niya. Di kami, nagkagulo na nga kami. Ganon. So, walang nakasalo? Wala, kasi bigla nga. Pare-pareho kami nag-aaral ng mga linya namin. Mas biglang na lang, gano'n. So, narinig po ninyo si Mahal, Mr. Renato Del Prado. Nung nalaman ko na kasi tawag ko kay Julie ate. Kasi parang magkapatid na kami. Kasi nakasama din niya ako dito sa Annalisa. Ganong katagal? Mga medyo 1 year, mga 1 year. Hindi naman kami nagkaroon ng hindi naman nagkaroon ng gap talaga. Parang sisters kami. Pagpasok ko dito sa studio, pag ginigreet niya ako, hello, tapos sinasabi ko, kamusta? Tapos binibiro pa nga ako dahil daw yung damit ko minsan nakataas yung kabila, tapos yung kabila hindi. Sabi niya, ibaba mo nga yan. Parang she cares for me. That's why parang I can feel na pag meron ka palang elder sister, kasi eldest na ako, pag meron ka palang elder sister, mas parang you can feel more love. I mean, hindi ko naman sinasabing hindi ako love, pero pag marami kayo, I mean, if you're 3 or 2, parang you can feel talagang pagmamahal. So, nung nalaman ko nga na wala na siya, nasa bahay ako, nagbabasa kasi ako ng book, sinabi ng tita ko, Manilyn, meron akong news para sa'yo. Sabi ko, sinabi kasi niya terrible news. So, akala ko naman, hindi ko talaga alam. So, sabi ko, So, sabi niya, wala na si Julie. So, I said, gumanon pa nga ako dahil akala ko, ganun lang, akala ko, binibiro lang ako ng tita ko. Sabi ko, hindi naman, sabi ko. Tapos, nung sabi nga, panoorin mo sa
news, 11:30. So I waited para lang sa 11:30. I watched. Sa pagiging active, the way you see Julie, parang youthful, tsaka parang hindi pa dapat. Yun nga, nung nalaman ko, a friend of mine called me up at sinabi nga yung nangyari kay Julie. So, actually, hindi ko alam kasi I had recording that time. So, late na rin ako sa recording. I had to go straight to the recording. Kaya lang pagdating ko doon, pinag-uusapan pa rin. So, sabi ko siguro after recording. Natapos ang recording ko mga 7 o'clock in the morning, tumuloy na kaagad ako doon sa Mount Carmel. Actually, siguro alam ng mga tao na I've worked with Julie for how many years then? Here in Annalisa. Almost 4 years. Yeah, and I can say that she's a very special to me. I can still remember nung bata pa yan. Actually, nung bata pa si Julie, yung bang tawag sa kanyang pandak eh. Pandak, late ka, ganyan. Nagbibiroan kami ni Julie. Tapos, hindi ko rin makalimutan the times when wala akong taping sa Annalisa but I had to come here just to help her answer her assignment. Tumatawag siya pag, kuya, hindi ko masagutan itong paano ba ito, tinutulungan ko si Julie. And, she's a jolly young girl. At saka si Julie kasi yung parang una at first glance, parang hindi siya parang yung bang suplada, no? They call her suplada, nami-misinterpret si Julie. Siyang batang medyo tahimik siya, no? Tsaka ayaw niya kasi mga intriga, ayaw niya masyado yung tinatanong siya about mga intriga na ganyan. Well, ako naman, kasi bago pa lang si Tanya dito, siguro mga 7 months, ganon, 9 months. From then pa lang, nung bago pa lang, first taping pa lang ni Tanya, inutusan ako ni Tanya na pumasok. Tignan ako sino nandito. Tama-tama, nandito si Julie, dito si Janet, lahat si Elsa, lahat nandito sila. So, bumalik ulit ako sa labas. Sabi ko, Tanya, nandito silang lahat, si Julie nandito. So, pumasok na siya. And then, nag-hi siya, ganon. Hindi ko pa kilala si Julie noon. Doon pa lang, linapitan na niya ako. Tapos sinalikan niya ako. Sabi, hi Nadia. O, kamusta ka na? Tapos sabi niya, ate mo asan? Sabi ko, nandun sa labas. So, yun, tinawag ko si Tanya. Julie, Tanya, ganyan-ganon. Then, from then on, nag-usap-usap na kami, ganon. And every time may taping, kung wala akong commitments, pumupunta ako dito. So, parati kasama ko doon sa Studio B. And, tuwing kapag gutom siya, gano'n, Nadia, sabihin mo kay Tito Ray, gutom ako, bili tayong Kentucky. So, yun, sasabihin ko kay Tito Ray. Tapos tatago kami doon sa may radio, kakain kami. And then, bibilangin pa namin kung ilan nakakainin namin, gano'n. Kunyari, 6 pieces, tigtatatlo kami. Paningin sa akin, gano'n. It's, talagang, it's really very hard na tanggapin. Hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwalang patay siya. Kasi nagkaaway kami niyan. Oo, hindi bang mga eksena ninyo, madalas kayo mag-away? Hindi sa eksena. Magkabati kami. Pero nagkaaway kami, pero maski nagkaaway kami, mahal ko pa rin siya. Oo, kasi noon, kung may mali ko, sinasabihan niya ako. Tapos naman nung nag-location kami sa Antipolo, nung na-aksidente akong nahulog, nung pagdating ko dito, parang chini-cheer up lang nila. Kanya ako. Tapos naman, hindi ko pa nalalaman na namamatay siya. Nung sinabi sa akin ng papa ko, hindi ako makapaniwala. Akala ko lang nagjo-joke. Nung napanood ko sa TV na patay na talaga siya, I felt sad kasi after all these years, akala ko hanggang matanda na siya, buhay pa rin. Kaya yun Do you love her that much? Opo. Talagang mahal. Kasi parang, elder sister ko po Ang hindi ko lang malilimutan na nangyari noong mga hindi na siya nakaka-attend ng tapings, ang akala natin, okay na, nagpapagaling na siya. Pumunta ako sa Bulacan, natulog ako. Sandali lang yung idlip ko dahil pagod ako. May 5, bigla na lang akong nagising na kumakanta
yung malakas yung radyo nung kapitbahay nung tiyahin ko. Kumakanta siya nung Memories of My Past. Yun. Sabi ko pa, nagbiro. Ayun. Somewhere in My Past. Yun ang kanyang first single yata. Sabi ko pa, aba, si Julie. Kako, kumakanta, kinakantahan ako, ginigising ako. Pagtapos nung kinabukasan na Lunes, Monday, bigla na lang, sa 7:30 na nun, humahangos na yung pinsan ko. Sabi, ate, nalaman mo na bang nangyari kay Julie? Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, wala na, namatay na. Hindi na ako makakibo. Hindi naman sa talagang suplada siya, kundi dahilan lang sa batang-bata kasi. Ang ugali ni Julie, kung gusto niyang ngumiti, ngumingiti siya. Kung kung she doesn't feel like smiling, she doesn't smile. Kaya sabi ko, siguro dahil sa batang-bata pa siya, kaya ang mood niya, hindi siya plastic. So paggising ko, I was drinking coffee. Nakaupo ko sa rocking chair ko. There was a call that came in. It came in from one of these columnists sa tabloid natin. And sabi niya, Bong, I would like to ask you a very personal question. Sabi ko, what is it? Sabi niya, is it true that Julie Vega is dead? I said, are you kidding me? Or you're just giving me a bad joke? Ang sabi niya sa akin, no, I'm serious because the message came from a compadre of Mr. Postigo. I said, that's impossible because we were just talking to Mr. Postigo this morning and we're supposed to bring her to Makati Medical. And sabi niya, no, but I'm serious. Could you do me a favor, sabi niya, and kindly check with QI. Okay, so I advised Imelda to give me the number of QI, and so we did check. Nung checkin namin sa QI, wala na siya doon. And there was an emergency and she was transferred to the lung center. And when we called up the lung center, nagpa-connect kami sa Ano mahalang masasabi mo kay Annalisa? Well, parang nawalan ako ng isang anak, syempre, dahil bago pa ang Annalisa, naging anak ko na sa pelikula si Julie. Maliit pa yan. Siguro mga 9 or 10 years old. Tapos itong pagsasama namin sa Annalisa ng more than 5 years, saka mula umpisa. Mula first taping pa lang nito, kaming dalawa na, magkasama na. So, nalungkot ako talaga sa pagkamatay niya. Sa madalit salita, kung 5 taon na ito, ilang taon lamang si Julie Vega noon? She was 11. 11. So, anong masasabi mo sa kanya? Meron ba kayong mga hindi pagkakaunawaan bilang, ang mga artista na intindihan mo naman yan? May mga tantrums yan, di ba? Si Julie, by nature mabait. Tsaka magaling talagang artista. Sayang nga kasi ang industriya ng pelikula nawala na ng maaga ng isang magaling na artista. Alam ko kung hindi siya maagang namatay, magiging parang Nora Honor, Vilma Santos, Hilda Coronel, yung magagaling nating artista. Tsaka yun nga, by nature mabait, pero kung minsan pilya, madalas nga pilya. Tsaka siya yung typical na teenager talaga, tsaka very dedicated siya sa pag-aaral niya. Yun isang maipupuri ko kay Julie bilang isang artista, kasi marami tayong artista, di ba? Pag marami ng pelikula, pag sikat na, napapabayaan ng pag-aaral. But not Julie. Basta ang talaga priority sa kanya pag-aaral. As a matter of fact, sa kabila ng mga hectic schedules niya, nakatapos siya ng high school sa St. Joseph's College. Nabihira namang mangyari sa ibang artista, di ba? Tsaka, kung itong mga huling tapings namin, kung minsan nakita namin si Julie na parang akala nga namin tinatamad din. So may sakit na siya nito? But hindi namin alam. Ibig niyo sabihin, nagte-taping kayo all the while, hindi niyo alam na may sakit siya? There was one time na nag-collapse siya. Tapos na-hospital siya for 1 month. Tapos,
binisita pa namin siya sa ospital, ganon. Tapos nakalabas siya sa ospital, so akala namin magaling na siya. Tsaka si Julie kasi hindi dumadaing yan eh. So, akala namin okay na siya talaga, ganon. Nagtitaping na siya uli. Although, yung taping hours niya, ni-reduce ng producers namin para nga hindi siya mabinat o magkasakit uli. So, siguro sa isang gabi, instead of 7 to 8 hours, mga 4 hours na lang siya nag-taping, ganon. Parang konsiderasyon sa condition niya, ganon. Tapos, yun nga, napapansin namin kung minsan parang matamlay siya, tapos pahiga-higa. Tapos, minsan nga, pag nagre-rehearse kami, parang wala siyang gana. So, hindi ko naman alam na may sakit siya. Siyempre, minsan, parang naisip ko, bakit kaya ayaw niya makipag-rehearse? Ganon. Hindi ko naman alam ang condition niya. Siguro yung time na yon masama ang katawan. Ngayon ko lang naiisip na siguro yung time na yon masama ang katawan niya, masama ang pakiramdam niya. So, ngayon nga, pag naisip ko, sabi ko, siguro kung alam ko lang, I could have been more kind to her. Yes, that's true. At meron bang katotohanan yung mga nagsisirculate ngayon na kaya raw namatay si Julie Vega ay sa pagre-reduce niya? Meron ba kayong nalalaman tungkol doon? Hindi ko alam yun eh. Pero alam ko talagang nag-reduce siya. Pero hindi ko naman masasabi na doon niya nakuha. Pero maaari siguro, sa observation ko, no, siguro baka dahil sa pagre-reduce niya, plus sa dami ng trabaho niya, baka yung resistance niya masyadong bumaba. Kaya, yung isang sakit na delikado, nakapitan siya, yun ang nakaan sa kanya. I see. Ngayong wala na si Julie Vega, ano ang masasabi mo, mahal? Sa palagay mo ba, mayroon pa tayong makukuhang katulad ni Julie Vega sa mga batang maaaring? Ika nga, marami namang may talents dito. Yeah. Kasi yung character, kung Annalisa ang sasabihin, mahihirapan eh. Kasi yung talagang character ng Annalisa dito, talagang tamang-tama para kay Julie, maski na sa mukha niya, maamo ang mukha ni Julie di ba? Tsaka yung character ng Annalisa, talagang tama-tama para sa kanya, kaya siguro mahihirapan na another Annalisa ang hahanapin, mahihirapan. Nasa mood magbiro. Yung lahat ng maisipan yung jokes, basta ibibigay kahit na corny, ganon. Basta naisipan yung pabiro, papabiro siya, ganon. Tapos, pag may time naman na pagod siya, mahintang ulo, tahimik lang si Julie, hindi nagsasalita. Ngayon, kung gusto mo siyang kakausapin mo siya, lapitan mo, kakausapin ka rin niya. At saka, si Julie, napansin ko sa kanya, yung one thing na na-admire ko rin kay Julie is yung pagiging well-groomed niya. Every time na makikita ko si Julie, ayos-ayos niya sa gamit niya. Tapos, minsan, pagka may konting diferensya sa suot ko, pagsasabihan niya ako, Net, mali yung ganito mo, ganun, ayusin mo. Sumusunod naman ako dahil, syempre, she's elder than me. Mas marami siyang alam. May times din na natulog ako sa house nila. Tapos, nakilala ko siya na, kasi si Julie is parang pet ng family, yung parang mahal na mahal siya ng family niya. Like yung mga brother niya. Minsan, biglang papaangkas sa brother niya. Kuya, angkas mo ako, ganon. Papakarga siya. Tapos, pagod yung brother niya. Maririnig ng daddy niya, kargay mo na. Minsan lang yung maglambing. Yun, kakargay na. Tapos, favorite niya yung dog niya. Ganon, mahal na mahal niya. Every time, tuwing umaga, yung nagigising sa kanya. Nandun nga ako binabantayan yung gamit niya talaga. Yung parang, bawa may utos si Julie, bantayan mo to, ganon. Tapos, kasi may times din na nagkasagutan kami ni Julie. After nun, pag alam niyang mali siya, lalapit naman din siya sa akin, Net, sorry, ganon. Pag ako rin naman, ganon din, sorry. Parang sister na rin kami, hindi lang parang magkapatid, pero parang sister ko na rin talaga siya, ganon. Tsaka, kunikwento niya yung mga favorite niyang nangyayari, mga artistang hinahangaan niya. Dahil si Julie, yung gusto rin niyang matuto pa, bukod dun sa alam niya, gusto pa niyang mas marami pang matututuhan niya.
Saka yung in-advise sa akin ni Julie na wag daw ako hihinto ng pag-aaral, study hard daw, sabi niya, dahil yung pag-aaral daw, hindi mo raw maaalisan kahit hanggang nakaburol ka, yun ang sinabi sa akin ni Julie. Ganun. Maraming salamat, Janet. At ngayon, mga kaibigan, ibabalik natin kay Mahal. Maraming salamat at nakikita ninyo ang akin naman pong kapiling ngayon ay si Lenny Santos na siya nating i-interviewin at tatanungin natin kung ano naman po ang masasabi niya kay Julie Vega. Mahal, good evening. Good evening ho. Ang masasabi ko kay Julie, talaga sabi nga 5 taon din kami nagsama mula umpisa hanggang katapusan. Naging close din kami ni Julie. Maliliit pa kami noon. Kami pang 3 ni Cathy noon, ho, tita. Tapos noon, si Julie, ang ugali niya, selosa siya, pero malambing. Pag hindi mo siya nababate, sinasabihan niya ako, ikaw hindi ka nang babati dyan, ha? At natatandaan ko, nagkaroon kami ng tampuhan ni Julie dahil doon sa bagay na yon. Sabi niya sa akin, ikaw hindi mo na ako pinapansin, hindi mo na ako binabate. Sabi ko, kasi hindi, may kinausap lang ako. Pagkatapos noon, pinagbabati kami ni Roderick Paulate. Medyo bata pa kami talaga. Hindi kami magkabati-bati. Hanggang sabi niya sa akin, o sige, bati na tayo. Pag nagbati naman kami, lambing-lambing niya. Minsan, sama-sama pa kami nahihiga doon sa bonbon niya. Tapos, hiraman pa kami ng damit sa taping. And then, nung nagkaroon kami ng pelikula, yung Iiyak Ka Rin, talagang close na kami ni Julie noon. Biglang dumating yung intriga sa aming dalawa. So, tao lang kami, hindi namin maiiwasan na hindi kami maapektuhan ng mga intrigang dumarating sa aming dalawa. Kaya lang siguro, hindi rin kami yung katulad ng iba na katulad ng iba na nagpaparinigan, nag-aaway, nag-iirapan. Kaming dalawa ang nangyari lang sa amin, parang nagkahiyaan na lang kami. Kasi hindi na rin kami magkasama sa taping. Matagal ba kayong hindi nagkaroon ng yung misunderstanding na hindi nagbatian? Matagal din ba ang panahon to? Dahil dyan sa intrigahan na yan? Hindi naman matatawag na talagang nagkaroon kami ng misunderstanding. Siguro, nagkahiyaan na lang ho kami. Pero hindi dahil nag-away kami, may pinag-awayan kami. Basta, nagkahiyaan na lang, ganon. Nagkahiyaan kayo. So, nitong magkahiyaan kayo, nagkabati rin kayo? Oo, tapos nakausap ko pa nga siya dito sa taping nung nagkaroon kami nung ikakasal ako. Nag-usap po kami ni Julie noon. Pero wala na ho kaming eksenang magkasama pa kaming dalawa. Matagal na 1 year na yata, hindi kami nagkaka-eksena ho. Mayroong nagsasabi na madalas daw sa mga tapings natin dito ay hindi na siya nakakasamang madalas. Mayroon bang katotohanan yan? Kasi ako naman, hindi ko naman siya talaga ka-eksena eh. Ang ka-eksena niya lagi si Tita Alice, Tito Ogot, ganon. Ako hindi niya ako nakaka-eksena. Meron kang gusto bang sabihin, Alice? Yung sabi mo yung hindi nakakasipot si Julie. Oo. Nangyari lang yon nung hindi nga namin alam na serious na pala yung lagay niya. Ayun. Siguro yung last 3 taping days namin, hindi siya nakarating. So, pero ang akala namin, hindi serious yung sakit niya, yung nagpapahinga lang siya, gano'n. Tapos nabigla na nga kami dun sa news na namatay na siya. Ang ibig niya sabihin ng mga parents niya, hindi rin sinasabi sa inyo kung anong condition niya? Sa aming mga artista, hindi. Hindi ko lang alam kung kanino niya nasabi. Pero sa amin, wala siyang, yung parents nila walang binabanggit. Kaya siguro kasi hindi naman din kami nagkikita-kita. Ayun. So maraming salamat. Ibabalik natin ang mikropono kay Mr. Augusto Victor. Naroon kay Julie. Para sa akin, nagkaroon akong pagkakataon na makasama sa ilang eksena, no? For me, magaling siyang artista, no? And behind the camera, she's also a close friend. Mabait siya. Every time magkakasalubong kami, nabati niya ako, kumusta ka na, ganun. Minsan, nagkakataon na nagkakabiruan kami, may mga binibigay sa mga riddles, mga joke. Sa akin, malaki talagang, para sa akin malaki, wala, I mean, as a friend and
as an actress also of a show, nakasama ko siya. Malaking bagay na wala rin.